Ano kaya ibig sabihin nun? At keto, si Apple nito ang bahala dito kay Chihuahua. Ito pakinggan natin. Lalamunan hanggang siya ay mamatay. Magaling nyo Inalmahan ng Malacanang ang nag-viral na video sa social media na umano'y pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng per kilong bigas na sinasabing naninilaw at may kalumana. Binigyan din ng palasyo na fake news ito dahil hindi pa nagsisimulang magbenta ang pamalaan ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ano ba talaga ang atin? Ano ba talaga ang totoo? Hindi pa po nasisimulan ang paglabas. Noong nakaraan, sinabi, meron na sa Cebu. Nasimulan na. Well, I leave it up to the voters. Hindi ako pwedeng sabihin kung i-endorso ko yung in-endorso ni BP Inday Sara. Hindi ko rin pwedeng sabihin na in-endorso ko yung in-endorso ni President Duterte. Yan ang napala mo! Namura ka na tuloy. Ay, nako, ito na mga kasama. Lumabas na ho ang tapang ng Agila ng Davao. Mga kasama, kung napakinggan nyo at napanood nyo, ito ho ay nagbabiral na ngayon. Sigurado, panigurado, napapanood mo na ito. Ikaw nga, ikaw. Pinagmumura ka eh. Di ba? Hindi mo kasi alam yung pinagagawa mo. Pwedeng makipagbardagulan si BP Sara kahit sa kanal. Ngayon, ito. Makinig ka. Lagot ka. Galit na galit na. Galit na sa'yo si BP Sara. For sure, hindi ka naman naalala. Ano ngayon ang papel mo ngayon? Lipad na. Ikaw, Chua. Wawa. Pero ito mga kasama, isang video na ibibigay ko sa inyo. Talagang nag-trending. Kaya ang ganda-ganda nito mga kasama. Dahil ito na. Kung ano pinagagawa nitong si Chihuahua kay BP Sara, siya ngayon ang balik. Mas matindi pa. Abangan mo yan. Abangan mo. At abangan nyo rin sa dulo ng ating video itong mensahe ni Senador Bato. At ito, kapapasok ko lang. Ay, kang bata ka. Bakit? 32 million DDS voter, bumoboto lahat kay BP Sara, sinamahan pa ng ibang, mga supporter ni Tatay Digong. Puno na ho. Kaya, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At while na pinapinood nyo to, ayan, i-like at share nyo agad. I-like ng i-like para mas maganda po yung ating mga, nilalabas na video. Eto, umiyak na. At saka iiyak ka talaga. Chihuahua, di ba? Makinig ka. Nanggigil. Kung makita nyo nga lang si BP Sara talaga nakakagigil din ito eh. Lalo na pag pinag-uusapan yung ugali nito ni eto na. Ano pa kaya? Baboto ka kaya? 0 vote nga ibibigay sa iyo eh. 0 vote pag Maynila. Ito, ipasok natin. Sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila, binigyang diin ni Vice President Sara na huwag iboto ang the-electionist na si Congressman Joel Chua. Huwag nyo iboto talaga, taga Maynila. Huwag nyo iboto yung tatlong congressman dyan. Chihuahua, Abangke, at saka yung isa yung malaki yung muka. Anong pangalan nun? Hindi ko na matanda kung anong pangalan nun eh. Huwag nyo hong iboboto. Ang boto nyo, yung partido ni Tatay, ni Yorme, mula congressman hanggang konsehal. Dulo-dulo ha. Huwag kayong bibitaw. Yorme's choice. At siyempre, huwag nyo nang tangkilikin yung nagpapanggap lang dyan na ang pangalan nun? Bam Bam? Bam Bam ba yun? Yung kulay orange? Tigilan nyo na. Kasi puro paninira lang ang ginawa kay Yorme. Eto. Huwag nyo iboboto. I-vote 0 nyo itong si Chihuahua at yung dalawang congressman. Naging speech, binigyan niya ng malulutong na mura. Minura niya si Joel Chua. Aniya, maling-mali na siraan niya ang pangalan at yurakan ang pagkatao ni Vice President Sara. Gayong hindi naman ito kandidato ngayong midterm elections.
nakalimutan ni Joel Chua na kandidato siya ngayong midterm elections. Kaya it's payback time. Yan. Masisira ang pangalan ni Joel Chua at ang kanyang malutong na mura. Ang malutong na pagmumura ni Vice President Sara kay Joel Chua, abangan sa buong video. Ito na nga ang simula ng pagbagsak ni Joel Chua. Yan. Dahil matatandaan natin na nangunguna itong si Joel Chua Saan? sa pagsulong ng impeachment trial kay totoo Vice yan. President Sara. Pero sila ang na-checkmate ngayon ni VP Sara. Checkmate in the Senate. In chess, each side begins with 16 pieces positioned with precision, primed for attack or defense. Here in our country today, with less than 30 days before game time, the numbers appear to align with poetic symmetry. In an impeachment trial, 16 senator judges are needed to convict, and judging by the board, the 30 camp is not just playing. They're executing a calculated high-level game of chess. They've endorsed a total of 14 senatorial candidates. If 12 of them secure seats, only 4 more are needed to tilt. May paliwanag si BP Sara dyan. Meron siyang panawagan at yan ay sabi ni Tatay Digong. Bakit? Isolid nyo ho ang Duterte. Isolid nyo ang PDP laban. Yung 10. At meron dang hiling si BP Sara. Abangan nyo kung ano yung hinihiling niya. Nako, eto mahirap mga kasama. Ha? Para sa akin lang ha. Kasi nauna na na-endorse yung lalaki, 2 lalaki. Meron din mensahe si Senador Bato dyan. Abangan nyo rin. Gusto ko lang makita at marinig nyo na yung mga panawagan at yung mga hiling nasa inyo na ho yun. Yung 2, yung +2, nasa inyo na ho yun. Kung nindorso ni BP Sara yung 2 babae, kayo ho ang magtatakda nun. Kayo ho ang magdidesisyon. Kung nindorso ni Tatay Digong yung 2 military, kayo ho rin ang magtatakda nun. Kayo rin ang magdidesisyon nun. Pero, eto na. Ang pag-uusap dito, yung, Chihuahua, wala ka ng boto. Ano na ngayon ang gagawin mo? Ang problema pa nito, Chihuahua, sirang-sira na ang pangalan mo sa Maynila. Bakit? Paano nasabi? Tingnan mo, pinagmumura ka na. At yung tao galit na sa'yo. Sandamakin mo, nasa Quiapo, nakita ko, meron silang parang motorcade. Nagmo-motorcade sila kasama yung babae at kasama yung vice. Anak ng tipaklong hindi sila pinapansin. What? Diba? Ganun lang kasimple. Kung ayaw na sa'yo ng tao, tahimik ka na lang. Dapat nga, hindi ka na tumakbo kasi sayang ang pera Yung binigay sa'yo, di umano na pera para pumirma ka doon sa impeachment, ikaw yung nangunguna Ikaw yung nagtapang-tapangan. Yung isa nga, naglalaylo na Sino? Yung 20. Naglalaylo na. Ikaw ngayon, bida-bida ka pa rin. Ano ang gagawin natin? Takbo na. Pag kumilo si BP Sara, ba. Tapang mo kasi. Sumunod ka, kala mo hindi matatapos ang mga binagagawa nyo. Aray! Taong bayan ang magsasalita. May boses na ho ang taong bayan. Yan kasi. Panoorin natin kung ano yung sinabi ni BP Sara para matauhan itong si Chihuahua. Nakakaawa ang Chihuahua. Naging asong usunod-sunuran sa sa amo. Okay, pasok mo. Yung mga maranaw dyan sa likod kanina. Kayo na bahala kay Tore. Hala! Mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang... Hala! Ganda ng mensahe ni BP Sara Ang ganda. Lagot. Yung mga maranaw. Naku, eto na, mga kasama. Ibang klaseng revenge to. Kayo na bahala kay Tore. Naku po, ano kaya ang ibig sabihin nun? At keto, si Apple Nieto ang bahala dito kay Chihuahua. Ito pakinggan natin. Lalamunan hanggang siya ay mamatay. Apple na yan.
Bigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Pero kung hindi ako nagugutom, kung hindi ako dapat bigyan ng hopya, nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Sabihan ang ating mga kasama, bigyan niyo ng 0. Yang po ang kinang. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Hala! Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Yes! Noong ako ay bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang atuang mga kaigsuunan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Yan, pakinggan nyo, pakinggan nyo. Una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang. Mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa.
Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikita pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Tama. Kundi, lalo pa tayong nagugutom. Ang daming mga pamilya ng gutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala ng magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo nga ako, bitaw ang hinungdan ato. Pero naman kong pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa syudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo. Great nyo rin. Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsehal dito, 3 doon, o ilan bang, hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Tama. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo, na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto, yes, ay iboto na ninyo. Hindi, para kay Joel Chua ito. Kaya pala may apple. Sabi ng bata, kasi sabi, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo, diba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Sak mo yan doon sa kanya. Chua ba? Siya ba may-ari ng NBTIN? Ha? Hindi. Yung may-ari ng NBTIN. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikita ko iba't ibang kulay ng NBTIN. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Galit yun! Galit! Pero bang hindi ako nagugutom?
bigyan ng kopya. Pasaway ito si Chihuahua eh. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Eh, bobo siya! Ayun! Nadali! Huwag kang mag-alala. Yung Apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Huwag na yan, si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. O sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Tama. Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Yan, lumabas na ha. Hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yun na buwaya. Yan! Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano niya napili yan sa Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Lalo siya ng kapan ng bayan. Mama, dali, maging presidente. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? Iboto! O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Yang inang Joel Chua. Grabe, no? Ang lutong! Ang lutong! Yan na Joel Chihuahua, tanggapin mo mabuti. Ha? Ang mga binibitawang kataga ng Bibi Sara. Kulang pang salita yan para ibato sa'yo lahat ng mga pinagagawa mo sa aming Vice Presidente. Ngayon, ito na ang pagtutuos, sabi ni Aling Ledesma. Ito na ang paniningil. Dahil hindi ka na magiging congressman at 10 ng iyong mga kasamang durobo, hindi na mananalo,
Abangan nyo. Ang Agila ng Davao ay nagsisimula na. Kasamahan niya ang sambayan ng Pilipino. Diba? At hindi pa tapos yan. Meron pa yung binitawang salita. Ang mga taga Maranao, ang mga Maranao, kayo na daw ho, bahala. Okay, higher. O eto na naman, usapin bigas. Anak ng tipaklong kasi. Nagyayabang kayo. Ang yayabang nyo ngayon, pinabulaanan nyo yung tinitindang bigas. Bakit? Tinitinda sabi nyo meron 20 pesos na kilo na bigas. Lumabas yung 20 kilo na bigas. Kaso maitim. Tapos mabulaanan nyo. Ano kayo? Gagaling nyo Inalmahan ng Malacanang ang nag-viral na video sa social media na umano'y pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng per kilong bigas na sinasabing naninilaw at may kalumana. Binigyan din ng palasyo na fake news ito dahil hindi pa nagsisimulang magbenta ang pamalaan ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas. At ito'y magsisimula pa lamang sa Visayas Region. Fake news na naman. Anak ng tipaklong naman. Nung nakaraan sabi niyo meron na sa Bisaya. Meron na. Ngayon hindi na naman kayo nagtitinda pa. Ano ba talaga ang totoo? Tapos fake news ulit. Sino naman nag-fake news? Anak naman ang bugi naman Ang hirap sa inyo. Pag meron ka nakikita nga kamalian, sasabihin fake news. Pag nagbida-bida kayo, akala nyo matino kayo nagsasabi ng totoo, ang gagaling nyo. Ngayon, ito fake news na naman. Wow naman, ibang klase. At kung maalala ninyo, kamakailan, pinuna ni Vice President Sara Duterte na tila huli na para gawin o may sakatuparan ang pangako ng Marcos administration dito ho sa murang bigas sa kasagsagan ng kampanya at pagsadsad umano ng ratings ng kanilang mga senatorial candidates. Inen Santo sa balita. Viral ngayon sa social media ang umano'y 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa press briefing sa Malacanang, mismong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang nagpakita ng nasabing viral video. Kapuna-puna na at luma ang bigas. Fake news na naman. Ang ibig sabihin ito ay parang huyain nyo na yan. Pinapakita po yung halaga ng 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Woo! Unang-una po, that's fake news. Misinformation. Ang viral video ay kumalat sa social media pagkatapos ng budol statement ni Vice President Sara Duterte kasunod ng anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsisimulang magbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas Region. Inihayag din ng Vice Presidente ang kanyang pagdududa na ang ibebenta na 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pang tao kundi pang hayop. Totoo naman. Castro na wala pang inilalabas na 20 pesos na bigas sa merkado. Ngayon wala na naman. Nung nakaraan, sabi meron nasa Cebu, nasa Visayas na. Ngayon wala namang inilalabas. Ano ba talaga ang atin? Ano ba talaga ang totoo? Hindi pa po nasisimulan ang paglabas. Nung nakaraan, sinabi meron na sa Cebu. Nasimulan na. Ngayon, hindi pa po nasisimulan. Ano ba talaga? Hanapin ko kaya yung video na yun na sinabing meron na sa Cebu. Nagsimula na sa Cebu. Ano tapos kaya hindi pa raw nasisimulan. Survey tayo mga kasama. Ano ba talaga? Kayo na bahala humusga dito sa statement na naman ni Super tagapagtanggol to Boss Amo Manager. Huwag ganun. Lagi na lang fake news. Pang klase na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi ba nga nakikita? Wala pang nakikitang bigas na ibebenta. Pinipintasan na pang hayop. Sa kabila naman ng pagtiyak ni Castro na hindi pa nagsisimulang maglabas ng 20 pesos na kilo ng bigas ang Marcos administration, isang Jacqueline Silverio Ordanza ang nag-upload sa SOCMED na nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Alaminos, Pangasinan. Ibinigay pa mismo ng uploader ang address kung saan maaaring makabili ng 20 pesos na bigas. Ano ang pinakaantay ng lahat? Ang tinatawag ng kapitalis rice, pwedeng murang bigas. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon ni Castro ang media na magtanong kung inimbestigahan muna ang nag-upload ng video ng 20 pesos na lumang bigas at kung ito ba ay joke lang para sa mas mataas na views. Kita kasi sa video na may nakalagay na ukay-ukay rice.
Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po. Smiyo, Marimar. Pinakita po si Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, Ang hirap magpaliwanag ha. Pag talagang sukol na sukol na. Kaya ito, ang mensahe ni Senador Bato, bahala na kayo sa dalawa, basta yung Duterte, iboto nyo. O eto na. Endorsed Camille Villar and Senator Amy, while FPRD endorsed Kerubin and Honasan. What's your take on that? Well, I leave it up to the voters. Hindi ako pwedeng sabihin kung i-endorso ko yung in-endorso ni BP Inday Sara. Hindi ko rin pwedeng sabihin na in-endorso ko yung in-endorso ni President Duterte. Basta, ang common denominator sa kanila, Sen, what is important is yung Duterte, siguruhin ninyo. Bahala na kayo sa additional ninyong dalawa. Jaime Marcos and Camille Villar, they are my good friends. Kaibigan ko yan sila, kilala ko yan sila. Lalo na si Senator Gringo Honasan and Ariel Colonel Kerubin, dahil kapariho ko yung mga PMAR, yung dalawa na yan, at kilala ko yung kanilang integrity, yung courage, integrity, and loyalty ng mga tao na yan. In the same breath na Senator Jaime, kilala ko dahil best friend ko yan sa Senado, at si Camille Villar ay anak ng aking nanay-nanayan sa Senado. So, bahala na kayo. Basta, okay yan silang apat. Bahala na kayo. Kung dalawa lang ang kulang nyo, bahala na kayo mag-decide. Basta okay, as far as I'm concerned, okay yung silang apat. Bahala na kayo magpili. Yan, narinig nyo mga kasama ha. Yung Duterte, straight nyo. Doon sa dalawa, bahala na ho kayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nasa inyong kamay. Mamimili kayo doon sa dalawa, in-endorso ni BP Sara o in-endorso ni Tatay Digong. Basta wag nyo kakalimutan yung Duterte plus yung party list. O hanggang sa muli mga kasama. O Chihuahua, ano nalagay natin? Ayos pa ba? O hanggang sa muli, bye-bye!